Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang mapurihan at sambahin ang ating Panginoon, Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa libro ni Isaias, talatang 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pagmamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus sa sanlibutan upang maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Sa araling ito'y pag-aralan natin kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang isang paraan upang ang sinuman ay maligtas. Ang tao bilang rebelde laban sa Diyos ay walang anumang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang awa at labis na pag-ibig sa taong makasalanan ay nagkaloob ng isang tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoong Diyos, amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mayroong mga karamdaman, nasa hospital man o nasa kanilang mga tahanan, nagpapagaling. Lord, hinihiling po namin na ito po'y abutin mo sila ang kanilang katawan upang magkaroon sila ng kagalingan at maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman ito. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga karagatan, ang mga mangingisda, na sila ay iyong ingatan sa laot ng karagatan, O Diyos, upang hindi sila mapahama. Panginoong Diyos, gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga magsasaka, nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami silang maitanim, Panginoon, at maraming pagkain ang maiproduce para mayroong maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Anumang trabaho ang kanilang ginagawa, Panginoon, dito sa aming mundo, Lord, ingatan niyo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin o kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa na merong kaguluhan, merong gera. Lord, ingatan mo po ang aming mga kababayang ito sa kaguluhan ito. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila sa mga kaguluhang iyong Panginoon. Dahil sila po, Panginoon, ay naghahanap buhay para merong maitulo o bigay sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Gayon din po, Diyos, dalangin namin ang mga kapatid din namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng Banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Si Jesus, Diyos sa laman. Mula nang ipinaglihi si Jesus sa pamagitan ng banal na Espiritu sa sinapupunan ng Birheng si Maria, ang tunay niyang pagkakakilanlan ay laging kini-question ng mga taong mapagduda. Nagsimula ito nang si Jose
na kasintahan ni Maria ay natakot na pakasalan siya ng kanyang ipagtapat ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Pinakasalan ni Jose si Maria matapos lamang na magpakita sa kanya ang isang anghel at kumpirmahin sa kanya na ang batang ipinagbubuntis ng kanyang asawa ay ang anak ng Diyos. Alam ni Jesus ang mga kahaka-haka ng mga tao tungkol sa kanyang pagkakilanlan. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Iba-iba ang kanilang naging sagot, gaya din naman sa kasalukuyan. Pagkatapos, tinanong silang muli ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ibinigay ni Pedro ang tamang sagot, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinangayunan ni Jesus ang sagot ni Pedro at ipinangako na sa ibabaw ng katotohanan iyon, itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang kaalaman sa totoong kalikasan at pagtanggap sa pagkakakilanlan ni Hesukristo ay may eternal na kahalagahan. Dapat na sagutin ng bawat taong nabubuhay sa mundong ito na parehong tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tanungin kita kaibigan, sino ang Diyos para sa inyo? Sino ang Diyos para sa iyo, pang kaibigan? Ibinigay niya sa atin ang tamang sagot sa maraming kaparaanan. Ayon sa Juan 14:10, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ako sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa sa kanyang mga gawa. Malinaw mga kaibigan ang turo ng Biblia tungkol sa kalikasan ni Hesukristo bilang Diyos. Sinabi sa Filipos 2:6-7 na bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat padangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad. Hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa atin, sa mga tao. Sinabi naman sa Colosas 2:9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. Si Jesus ay tunay na Diyos, mga kaibigan. Siya ay tunay na Diyos at tunay din na tao. At ang katotohanan ng kanyang pagkakatawang tao ay napakahalaga. Namuhay siya bilang isang karaniwang tao, ngunit hindi siya nagtataglay ng makasalanang kalikasan na gaya natin. Tinukso siya sa lahat ng paraan, ngunit hindi siya nagkasala kailanman. Pumasok ang kasalanan sa sanglibutan sa pamagitan ni Adan at naisalin sa lahat ng sanggol na isinilang sa mundo ng kanyang makasalanang kalikasan maliban kay Jesus. Dahil walang ama sa laman si Jesus, hindi siya nagmana ng makasalanang kalikasan. May kalikasan si Jesus ng Diyos mula sa kanyang ama sa langit. Kailangan nakatagpuin ni Jesus ang lahat ng hinihingi ng banal na Diyos bago maging katanggap-tanggap ang kanyang handog para sa ating mga kasalanan. Kailangan niyang ganapin ang mahigit sa 300 hula tungkol sa tagapagligtas na Diyos din naman, na inihula sa kasulatan sa pamagitan ng mga propeta. Mula nang bumagsak ang tao sa kasalanan,
Ang tanging daan upang maging matuwid ang tao sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan ng pagbukbo ng dugo ng walang malay na handog na hayop. Si Jesus ang huli at perfectong handog na nagbigay kasiyahan sa Diyos at pumawi sa kanyang puot sa kasalanan magpakailanman. Ang kanyang kalikasan bilang Diyos ang dahilan upang magampanan ni Jesus ang gawain ng pagtubos. Ang dahilan, ang kanyang katawang, tao naman ang naging daan upang maiubuhos niya ang kanyang banal na dugo na hinihingi ng Diyos para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Walang sinumang karaniwang tao na may kasalanan ang makakabayad sa ating utang sa Diyos. Walang sinumang karaniwang tao ang maaring makaabot sa pamantayang hinihingi ng Diyos bilang handog para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung si Jesus ay isa lamang karaniwang tao, gaya ng pagkakilala sa kanya ng ilan, lalabas na mayroon siyang makasalanang kalikasan at hindi siya perfecto. Kung magkagayon, walang kapangyarihan ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli na iligtas ang sinuman. Dahil si Jesus ang Diyos na naging tao, siya lamang, mga kaibigan, siya lamang ang makakabayad sa ating utang sa Diyos. Ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan ang magbibigay ng tagumpay sa sinumang maglalagak ng tiwala sa kanyang ginawa. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong dugo na nabuhos doon sa cross upang kami ay tubusin. Salamat sa iyong anak na si Jesus na isinugo mo dito sa lupa upang kami tubusin sa lahat ng aming mga pagsalangsang. Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na nanambahan, lumalapit sa inyo. Dahil kami o Diyos ay iyong mga anak at ikaw ang aming ama. Ikaw ang nagbigay ng buhay para lang sa kami ay matubos, mapawalang sala, Panginoon. Lord, salamat. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinalapit na kami po ingatan mo sa aming mga pagpasok sa trabaho. Ikaw, o Diyos, ang siyang manguna sa amin, mag-control sa aming mga buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pagbabiyahe. Kung kami man ay nagdadrive, Panginoon, ilayo mo kami sa kapahamakan. Patuloy mo po kaming gabayan upang kami, o Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.